topic. Ngayon, mga bossing, bibigyan muna namin kayo ng update patungkol po doon sa West Philippine Sea. Baka sabihin nyo, nakakalimutan na namin eh. No? Ayan po, Philippines says 1 injured in China Coast Guard water cannon attack. Ayan na naman sila, mga kababayan. Setyembre 16 po nung nangyari ito, mga boss chief sir. No? Ayan, tapos meron akong nakitang isang balita na Indonesia yata yun, kung di ako nagkakamali eh. Indonesia na, ang sinasabi nila, nako eto, tignan nyo yung barko ng Pilipinas, naka-receive ng libreng car wash galing sa China. Kasi nga po nakita nila na binobomba na naman po tayo. Wina-water cannon na naman po tayo, mga kababayan. Oh, the Philippines said one person was injured Tuesday when a water cannon attack by a China Coast Guard vessel shattered a window on the bridge of a fisheries bureau ship near a disputed shoal in the South China Sea. Nawiwili talaga itong mga ito, ano? Grabe talaga itong mga to. Sa pambubuli ho, mga bossing. Mabuti na lang po talagang si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, hindi sila hindi sila yinuyukuan hindi sila tinutukuran Talagang ang ating Pangulo, lalo na ho pagka nabalitaan ito, mga bossing, rektahan po yan. No? Rektahan po na magsasalita. Natutol sila sa ginagawa ng China. Dehins po, kagaya nung lolo ni Tina B. Ay, sorry Tina B, hindi mo pala lolo yun. Hindi po kagaya nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Wala naman po yun, puro ano lang yun. Puro yabang lang po, puro sipain ko kayo dyan, yariin ko kayo dyan. Panay ganun lang yun. O, di ba? Sabi ni Mark Estacador, galing po water cannon nila, driver sabay harang kaya nabangga ang ship natin sa kanila. 2 Chinese ships use water cannon while a pursuit of BRP Datugumbay Piang as it delivered rations to Filipino fishermen near the Beijing-controlled Scarborough Shoal. A Philippine Coast Guard spokesman said in a statement, this aggressive action lasted for about 29 minutes, resulting in significant damage, including shattered glass from aft window of the bridge, damage to the captain cabin partition. Pinamihasa ko kasi ito ng mga Duterte. Pinamihasa ito, mga kababayan, nung pamumuno ni dating Pangulo. O bakit to? Kasi yung sa kanila, dati sunod-sunuran lang ho sa China. Kung ano ang sabihin ng China, yun. Kaso ho, hindi na talaga uuubra. Kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga ganitong gawain, hindi na pagbibigyan ho. Hindi palalampasin. Kaya yan, nagkakaroon. Tapos ang ipagmamalaki ho nung mga DDS, sasabihin, naku, talagang si Marcos Jr. talagang isinusuong tayo sa giyera. Kasi puro ganito yung nangyayari. Dati naman yung panahon ng lolo namin, yung panahon ng tatay namin na nakakulong ngayon sa dahig, wala namang mga ganyan daw ho. Paano magkakaroon ng ganito? Paano magkakaroon ng mainitan? Di ba? Kung sila sunod-sunuran lang sa China. Magkaiba po kasi yung panahon ng dating Pangulong Duterte. Yun, pag sinabi ho, pag sinabi ng China, ganito ang gagawin ninyo, hindi pwede yan, bawal kayo dito. Yung kampo ni dating Pangulong Duterte, wala yun. Anak na tinapa, hawak niya nga, mga bossing, hawak niya yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS, ayun saktong-sakto. Nung panahon ng siya ay nanalo sa pagka-presidente, ni hindi man lang ho kinilusan. Di ba, Sir Odi Lenon at Emily Lopez Quinano, hindi man lang ho kinilusan, mga bossing. Wala lang, tenga lang, stock lang, tubig lang yan, bato lang yan, ganun lang, buhangin lang yan. Ganun lang ho ang naging salita ng dating Pangulong Duterte. Hindi kinilusan. Di ba? Kabado siguro sa China. Sabi ni Sir Don Eric Angeles na ngayon ko lang ulit nakita, paano magkakaroon ng ganyan noon? Tuta ng China si Duterte. Hindi ho kagaya nitong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay talaga, o sige, tuloy-tuloy at lagi kayong gumaganyan sa amin, lagi nyo kami binubuli, maglagay kami ng
ng mga missile dyan. Di ba nga sabi ng China, bakit kayo magmi-missile dyan? Aba, karapatan po namin yan. Bakit? Dahil po, bansa namin to. Karapatan namin na magpatatag ng aming depensa. Di ho ba, Ma'am Marites Musni? Busy si Digong magnakaw sa build niya habang hinahayaan masakop ng China ang lugar na gusto nila at pinabayaan niya ito. Oho, gano'n, di ba? Ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pwede. Sige, maglagay kami ng mga missile. Maglagay kami, magdagdag kami ng mga BrahMos, etc. At ang sabi ng China doon, bakit kayo maglalagay niyan? At ilang linggo makalipas, mga kababayan, ilang linggo makalipas, yung nagsalita ang China ng ganun, sinundan naman po, sinegundahan ng vice-presidente. Pinagtatawanan ng vice-presidente. Hindi ko alam bakit ganun Bakit meron tayong pa-missile dyan Baka nakalimutan ng vice-presidente kung paano kung paano tayo tinatrato ng China, mga bossing. Siguro kaya nagreklamo siya doon, nagagalit yung mga kaibigan nila doon sa China. Di po ba? Bali-balita, maka-China sila. Anong bali-balita? Yun ang napapansin ng mamamayang Pilipino. Maka-China sila. Di ho ba? Kaya nga sabi ni Larry Gadon, alam mo si Duterte kaya yan pumunta sa Hong Kong kasi humihingi ng asylum yan kay Xi Jinping. Kaya lang, dahil napansin ni Xi Jinping, nakita ni Xi Jinping may warrant of arrest na galing sa ICC, wala na, pinauwi na, tinabla. Yun mga DDS, yun ang totoong umano sa inyo, tumabla sa inyo. Yun ang totoong Tomb Raider sa inyo mga DDS. Di ba mga kababayan? Anyway, at least na-update po namin kayo patungkol po sa West Philippine Sea. Sabi ni Dennis Maronggoy, Maragay, kung puro absent si Pulong, dapat wag pasahurin kasi sayang yung pasahod galing sa tax na pinaghirapan ng mga manggagawang Pilipino. Correct, no? Si Boy Beerhouse. Anyway, mga kababayan, dumito muna tayo. Flood control muna tayo bago tayo remekta doon sa ating mga main topic. Naku, 100% yung mga main topic natin. Sobra ho ang init, mga kababayan. Dito, first time kong narinig kay Sandro Marcos yung mga ganito